Hello mga loves! Kumusta po kayo? Nagprito nga po pala ako ng itlog kaninang umaga. 5 piraso nga po pala ito pong pinrito ko dahil dito din po kakain yung isa ko pong pinsan. At maaga nga rin po kaming nagising kaninang umaga. Kaya nagluto po agad kami ni mama ng para po sa pang-almusal. At pagkatapos ko po palang magprito ng itlog, ay nagprito din po si mama ng tuyo. Ang hilig-hilig po talaga nila mama at papa na magluto po ng tuyo sa pang-almusal. Parang kulang daw po kasi ang almusal nila kapag po walang tuyo. Pero hindi naman po araw-araw na nagpiprito po kami ng tuyo mga loves. At nung may handa na po namin ni mama yung lamesa ay kumain na din po kami. Tara mga loves, kain po tayo. Mabuti na lang po talaga ay may natira pa pong konting ketchup. Kapag po kasi kumakain po ako ng itlog mga loves ay dapat po talaga ay may pangsawsaw po akong ketchup sa itlog. At pagdating naman po ng tanghali ay nagprito naman po si papa ng salmon na isda. Gusto daw po kasi ni papa kumain ng pritong isda. Kaya bumili po siya sa talipapa at siya na nga lang din po ang nagprito. 8 piraso nga po pala itong isda na piniprito ni papa. Kapag po nagpiprito si papa ng isda ay hindi niya na po ito pinapahira ng harina. Sanay na sanay naman na daw po si papa sa pagpiprito. At hindi naman daw po siya matatalsikan ng mantika. Hindi po tulad ko na kapag nagpiprito po ako ng isda ay pinapahiran ko pa po ng harina. Natatakot po kasi akong matalsikan ng mantika. At nagbigay nga din po pala si nanay ng laing. At syempre, nung nakaluto na po si papa ay kumain na din po kami. Nagsabay na din po pala ako ng saging sa pagkain ko mga loves. Paano naman po nakita ko po si mama na ganito po yung ginawa niya. Kaya ginaya ko din po. Pwede rin po palang gawing pang-ulam ang saging. Sa totoo lang ay masarap din po siya mga loves kapag po naihalo sa kanin. Ganito daw din po pala ang ginagawa nila mama nung mga bata pa lang daw po sila. At kanina naman po mga loves ay si mama ko naman po ang magluluto ng panghapunan namin. Pero tutulungan ko po siya sa pagluluto. Magluluto po kasi kami ng beef afritada. Una nga pong ginawa ni mama ay pinakuluan niya po muna itong karne para po matanggal po itong dumi-dumi niya. At nung natanggal na po ni mama yung madumi po netong karne, ay tinanggal niya na po ito sa tubig na pinagpakuluan niya. Ito nga po palang sabaw na pinagpakuluan po ni mama ay hindi po namin ito itatapon. Gagamitin po kasi namin ito sa pangsabaw ng pagkain ng aso. Sayang lang din naman po mga loves. At pagkatapos ay hinanda na po ni mama yung mga kakailanganin niya. Naghiwa-hiwa na nga po para si mama ng bawang at sibuyas. At pagkatapos ay sinunod na po ni mama ang pagbabalat ng carrots at patatas. Sobrang mahal pa nga rin po pala nito pong patatas at ito pong carrots. Pero dahil kailangan po ito ni mama sa pagluluto niya, ay kumuha lang po pala siya ng tigta 3 piraso. Pero siguro kung mura lang po ito, marahil madami po kaming may sasahog sa afritada po namin. Lalo na po itong paborito ko pong patatas. Pagkabalat nga po ni mama sa patatas at carrots ay hiniwa-hiwa niya na po ito. At pagkatapos ay nagsimula na pong maggisa si mama. Sa pressure cooker po pala palalambutin ni mama yung karne po ng baka. Para po mas mabilis po itong lumambot. Baka po kasi kapag po hindi sa pressure cooker niya po ito niluto, baka po maubusan po kami bigla ng gasol. Napakalaking tulong po talaga nito pong pressure cooker sa amin. Lalo na po kapag po nagluluto po kami ng matitigas at matagal pong lutuin. Ayan, paggagisa nga lang po ito ni mama ng karne, ay naglagay na po pala siya dito ng tubig hanggang po sa lumambot na po ito. At nung lumambot na po itong karne niya mga loves, ay isinalin lang po ito ni mama sa kawali. Sa kawali na po kasi namin ito itutuloy na lutuin. Masyado po kasing malaki ang pressure kapag dito po namin niluto ang aming afritada. Pagkatapos nga po mga loves ay nilagay ko na din po dito yung patatas at carrots. Naglagay na rin po pala ako dito ng nor beef at saka nga po ng asin. Bago nga din po ito ginisa ni mama ay naglagay lang din po siya dito ng paminta. Kaya hindi na po ako maglalagay dito ng paminta. At syempre kailangan po natin itong halu-haluin. Pagkatapos ay tatakpan ko lang po ito hanggang po sa lumambot na po itong patatas at carrots. At ayan, nung medyo malambot na nga po pala itong patatas at carrots, ay naglagay na po ako dito ng tomato paste. At pagkatapos ay naglagay na rin po pala ako dito ng banana ketchup.
At nung nailagay ko na nga po pala yung dalawa, ay hinalo-halo ko na nga po pala ito mga loves. Hanggang po sa maghalo po ng mabuti yung ketchup at tomato paste. At syempre, tatakpan lang din po ulit natin ito. At dahil malambot na po ang ating patatas at carrots mga loves, ay maglalagay na po ako dito ng asukal. Para po manamis-namis po ito pong ating afritada. At ang panghuli ay nilagay ko na po ito pong UFC green peas. 2 piraso po dapat ang ilalagay ko po dito. Kaya lang sabi po ni mamay may pagkagamitan pa daw po siya sa isa. At malapit na rin po palang maluto ito pong ating afritada. Napakabango nga po ng amoy ng karne ng baka mga loves. At syempre hindi po pwedeng hindi po natin ito tikman. Pagkatikim ko nga po ay tamang-tama lang po yung lasa niya. Sabi ko nga po kay mama ay titikman ko po ito ng may konting kanin. Nakakagutom po kasi yung amoy mga loves. Kaya ang sabi po ni mama ay syempre naman. At sinandokan na po ako ni mama ng konti lang. Tara mga loves, kain na po tayo! Yun lang po mga loves. Maraming salamat po sa panonood nyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.